Kaya GP, pag tumulong, tulong lang. Walang sumbatan kasi hindi naman yan nangihingi. Yun ang mahirap, isa rin yan. Isa rin yan. Shout out kay Susi Piga Chavez. Si Edge Viral yan lahat, naka-partner niya. Totoo yan. Welcome, Miss Agnes Villarba, natulog na yata si Ana. GP may gusto siya kay Edge, hindi nahiya. Grabe naman. Maghanap ka ng kalibel mo. Ma'am, kay Edge ang gamit nun. Imagine na di naman mga gamit ni Edge ang gamit nun. Pag tiguang na, ikaw kasi Mus Oliver, pag tiguang ka na, tiguang ka na. Buti pa nga ito siguro si Juan Pez, pag sandalan mo, may tumutulong pa. Grabe yun, eh, no? Tiguang na! Oo, Ma'am Margie, tiguang na. Francis, shout out. Kung sino ka man, magdasal ka na lang po. Di ba? Dapat, pasalamatan pa natin siya dahil sa pagmamagitan ng channel niya ay nakatulong tayo sa iba. Oo. Very transparent pa ni Edge. Di ba? Sabi ni Ma'am Judith. Tama yun, no? Diba? Agree naman yun, agree ako. Bahala kayo mag-name drop dyan, basta ako hindi ako nag-name drop. Kasi nag-iingat nga ako, baka mamaya illegal piggery ako. Illegal piggery. Totoo naman, honestly, hindi naman dahil duwag si JP. Kailangan mo din matalino sa social media. Alam mo, yon, at magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyong reaktor na Gizang Marzano TV 2.0 at i-react po natin itong live ni JP Alipio. Ito po yung nakalagay sa thumbnail niya, the season 1. Oh, grabe, may season 1. Parang Netflix lang ah. At the Orocan Show, the plastic edition. Saan aabot ang bida, ang saya. Matindi tong ni JP Alipio, no? At ang tanong ko, sino tong mga plastic na nituko niya? Let's see kung babanggatin niya ba sa live niya, no? At makiano tayo guys, makialam tayo dito sa live ni JP Alipio. JP, shoutout sa iyo ah. At sino kaya itong mga plastic na to? Pero bago tayo dumako to niya guys, meron akong kaninang shinare na post dito sa Facebook. So ito po yung pinost ko. Sabi ko rito, masama masyadong seryoso, dapat love lang, tama o mali. And then, shinare ko kasi yung comment nung viewers natin sa live reaction natin kagabi. Isang araw, sinasabi ni Ma'am Mariles Peralta, Tamsak Dancer Mars, daming issue ang pag-joke lang, ginagawang big deal. Love na lang tayo, LC solid fan and supporter and solid kalingap. Which is ako, agree naman ako sa kanya na maganda naman yung comment niya, di ba? So parang magpatawaran na lang, gano'n, wag na lang gawing big deal. Kaya lang, may nag-comment sa akin na taga-Korea. Actually, naka-block yung profile niya nung chinek ko. Pero although yung comment naman niya is something na parang parang kino-question din yung post ko. And tinignan ko yung kanyang profile, it seems it was locked. And it seems she's from I don't know, she or he, no? From Korea. Pero Pilipino siya. Sabi niya rito, acts of disrespect and public humiliation, no matter how minor they may seem, are never acceptable and should not be dismissed as jokes, sabi niya. Imagine if you were Marzano, would it be acceptable for your own child to be subjected to such mistreatment and ridicule? Wrongdoing should never be tolerated and accountability must always be upheld. Sabi niya, wish ako, sa akin naman hindi ko yung minamasama yung comment niya. No, pero kung tatanungin kasi ako guys, ang sagot ko dyan, kasi kailangan mo din consider bakit ba siya nag-joke. 'Di ba? Yung minsan may mga ang tao kasi nabibigla tayo minsan eh. Meron tayong mga ugali na minsan pinapakita natin pero sa ibang tao pala napaka-offending noon. Pero sa atin, joke lang talaga 'yun. Parang minsan normal, no? Kasi parang kami mga katropa ko, pag nag-aasaran kami, brutal talaga. No? Kasi kilala ko siya. No, magkaiba kasi yung tao. Hindi ko naman pwedeng i-judge si Papa Edge doon. Ngayon, humingi naman siya ng sorry, no? At umiyak na nga eh. Para sa akin, hindi naman dapat digdigin si Papa Edge. Kung sinasabi niya yung joke yun, joke yun, di ba? Pero kaya lang, alam mo naman, may mga words kasi sa Tagalog na pag ginamit mo talagang masakit. No? Pag in English mo, hindi masakit yan. Pero pag Tagalog, masakit. Pero sabi ko nga, whatever it is, as long as tumingin ng tao si Papa Edge, enough na yun. Hindi yung tulad na how minor they may seem are never acceptable. So, ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi mo i-accept.
O anong gawin natin kay Papa Eds? 'Di ba? Sinasabi niya na ang jokes eh. So, for me, patawarin natin at mukhang nagkaayos naman sila. And then nagulat ako sa mga comment dito sa mga reaction sa followers natin. Sabi ni Leon Esperos Sesbreno, nung una pa lang critics or basher ka ni Kalingap Edu. Ang mali lang, ang napapansin nyo na kung tutuusin joke lang naman. Samantalang yung napaarami niyang ginawang kabutihan sa kapwa hindi nyo pinapansin. Always choose peace and love. Baka may hate ka sa puso mo, di nababagi sa pangalan mo, beautiful and soul. Kasi ang sagot ko dito, it depends the situation. Mas okay pa rin magpatawad. No, choose peace instead. Yun din yung sinabi ko. And sabi din ni nasaan na dito yung ano ni Jana Rosal? Nawala na yung comment niya. Wala na yung comment ni Jana Rosal eh. Nandito yun guys eh. All comments tayo. Eh, maganda yung mga ano natin eh. 11, ba't nawala yung mga comments ng iba? Sabi niya, decide nyo, so wag ka na sige magpaliwanag sino ka ba ganyan yung mga pinagsabi mo at buhay mo ang atupagi mo di buhay ng iba. At saka makasalita ka parang perfect mo at saka wag kang English. Dami taga-America gabli sa'yo ating. Anyway, karapatan niya yan, no? And for me sa akin kasi dapat magpatawad na lang para sa akin yung guys. Diba, no? So anyway, simulan natin to kay JP Alipio. Tagal na kaming nabuhay na wala ka. Umbira ka naman. 'Di ba? Ang pangit kasi dahil panatiko ka. Tapos ikaw pa ang ganyan. Kinakawawa mo yung bata. Hindi ka dapat tularan. Sa totoo lang. Pag nag-advise ka, English. Sabi natin sa'yo, dapat, Tagalog mo. Gaya ako, i-advise mo. Teka lang, ibig sabihin yung nag-comment sa akin, JP, baka ito yung nag-comment dun, ito yung sinasabi mo. Kasi yung nag-English din sa akin eh. Tapos yung sinasabi mo, nag-English, baka siya to. Yung nag-comment sa akin. Umbira ka naman. 'Di ba? Ang pangit kasi dahil panatiko ka. Tapos ikaw pa ang ganyan. Kinakawawa mo yung bata. Hindi ka dapat tularan. Sa totoo lang. Pag nag-advise ka, English. Sabi natin sa'yo, dapat, Tagalog mo. Gaya ako, i-advise mo. Hindi ko masyadong magits lahat. Lalo na pag-Islang ka. Dapat Tagalog mo. Nasa Pilipinas tayo, nasa bansang Pilipinas tayo. Dapat gamitin mo yung ating lingwahe. Hindi parang nasa abroad ata siya, JP. Feeling ko nasa abroad siya, kaya nag-i-English siya, di ba, no? Ay, ba't nawala yung ano ko? Tapos mo. English speaking ka nga, pero yung mga English mong banat, pangit. Ano gagawin mo natin doon? Tingnan mo, daming galit sa'yo rito. Bakit iwan ko? Hindi ko alam. Di ba? Daming galit sa'yo. Alam mo, ito si One Piece, siguro nakasama mo ito. Ito si Ate Chay, siguro nakasama mo rin ito. Daming galit dito sa'yo. Sa totoo lang. Diyan ako believe kay Eds. Kahit sikat na may pera. But totoo yan, Ma'am Judith. Totoo yan. Hindi nagbabago si Papa Eds. Mayroon pa mga nag-comment eh. Hindi sumasama sa mga keyboys. Diyan lang daw. Bakit? Yun ang trip niya eh. Oo, tsaka ba't niyo ko questionin yung hindi niya pagsama sa K-Boys? Si Kalinga Prab, hindi naman niya nire-require si Papa Eds na sumama sa K-Boys. Saka trip niya yun eh. Tama naman si JP doon. Gagawin mo. Kasi si Papa Eds, wala pang keyboys. Ganyan na yan si Papa Eds. Oo nga. Sus, maniwala. Gusto niyong baguhin ang buhay ng tao. Ugali ng tao. Hindi niya pwedeng mabago yun. Manood na lang kayo kung manood kayo. Tama naman. Pero yung pagbago, hindi niyo, sus, pambihira. Hindi mo naman mapwedeng ipilit yung tao, no? Hindi mo pwedeng ipilit, no? Sabihin mo pang pakainin mo pa kami ng pera. Hindi mo kami mabago. Pambihira yan. Tapang Huwag kayong ganyan. Pangit po yan. Pangit Sino ka ba? Kailan lang ba yan? 2 years ago pa lang ha? Ang love team. Si Papa Eds, 30 na. 2 days minus 2, 28. 28 years na nabuhay si Papa Eds dito sa mundong ito. Wala ka. Ma'am. Tapos kung makapagsalita ka, babanatan mo si Papa Eds sa likod. So, ibig sabihin, ito nag-comment sa akin, yung sinasabi mo, iisa. Kaya lang nakatago yung pangalan niya in a Korean character, no? Maybe this only may guys, guess parang shadow, no? Yung sinasabi ni JP. Tapos pagkaharap, yakap-yakap. Ay, Papa Eds, ang kapal ng mukha mo. Di ba? Pag makaharap, yakap-yakap. Pangit, di ba? Ngayon. Kasi yung ganun, JP Alipio, sa harapan, payakap-yakap, pag talikuran, sinisiraan si Papa Eds, tawag doon plastic nga. Di ba guys, di ba ganun yun eh. Ba't ka magsasabi ng ganun sa kakapwa, ano? Di ba, ang pangit na pag-usapan tayo. Ganun po yun. Yung mga ginaganyan mo, yung mga bukang bibig mo, dapat isa isip mo na lang, isa puso mo na lang. I-comment mo pa with English speaking. With Why? English speaking. Para hindi namin maintindihan?
Hindi, baka mamaya, ganun talaga siya, nagsasalita siya, JP. Ma-English lang talaga yung kanyang alam. Pero nakakaintindi siya ng Tagalog, parang ganun. Kasi kung lumaki na siya sa ibang bansa, kaya lang, syempre, hindi naman basihan ang pag-i-English na, kasi sabi niya, pag daw nag-English, matalino, hindi ako naniniwala doon. Oo, depende yun. Marami akong Google. Google. Ganun po yun. Google, akala Google. Akala Google na yung nilalagay sa buhok. Google pala, Google. Di ba? Ang sakit. O, gaya nito, ramdam mo. Ewan ko lang kung maramdaman mo. Kasi ang taong mga walang kaluluwa Oh. ay hindi yan nakakaintindi. Oh, walang kaluluwa. Kasi nasaan na ba yung ano mo? Palagay lang natin. Oh. Graduate ka. Kung ano man ang natapos mo. Oh. Kung saan ka man nakapag-graduate. Oh. Oh. Pero, daig pa sa'yo elementary school. Bakit? Ganun po yun. Ako, sa totoo lang daig ulitin ko. pa. Hindi lang ako. Iniisip kanina ko pa sa live ko. Sabi ko, bitin 1 hour na kasi. Oh. Kaya sabi ko, bago ako matulog, ilive ko talaga. Maglabas ako ng saloobin ko. Kasi, ang Oh. pangit eh. Nung patawa-tawa pa ako kanina nung English kasi hindi ko naman masyadong naintindihan eh. Pati nga ako yung humiliated, akala ko makatao. Yung pala pinapahiya. Hindi, humiliated, parang pinapahiya. Oh. Yun yung comment sa akin, di ba? Yung nag-comment sa akin kanina, binasa natin. Tinatanong, paano pag sa anak ko nangyari? Sabi ko, depende sa sitwasyon. Eh kung humingi naman ng sorry, ba't di mo patawarin? Eh kung sa kanya, joke, sa'yo offending, edi, kung ikaw nasasaktan ka, dapat din, isipin mo din, masasaktan din yung tao. Na parang ang dating wag nang patawarin. Patawad tayo, di ba? Pabira yan. Bahala kayo mag-name drop dyan, basta ako hindi ako nag-name drop. Kasi nag-iingat nga ako, baka mamaya illegal piggery ako. Illegal piggery. Totoo naman, honestly, hindi naman dahil duwag si JP. Kailangan mo din matalino sa social media. Alam mo, totoo lang guys, sa social media sabi, hindi, dapat matapang ka, hindi totoo yun. Minsan ipupush ka, pag dinimanda ba siya, sasagutin nyo, babayaran nyo, pangbayad ng abogado. Kalokohan yung sasabi nun, hindi, kung matapang ka, wag. Pag sa social media po, kailangan matalino ka. Hindi po kaduwagan yung ginagawa ni JP na hindi niya babanggitin. Para sa akin, wag niyang banggitin. Kasi, what if may pera yung tao? At pwede kang idemanda niyan, no? Actually, pwede kang idemanda niyan. Lalo na kung makikita na hinaras mo siya, pinapahiya mo, something na ano. So, tama lang si JP. Huwag kang mag-name drop. Pabayaan mo yung mga pupusyayo na, hindi, name drop mo eh. Kayo mag-name drop. Gawa kayong channel nyo, kayo mag-name drop. Oh, para may pambayad kayo ng abogado nyo. Kailangan matalino ka din. Pero okay naman itong ginagawa ni JP. So, tuloy natin. Diba? Baka ma-illegal piggery ako guys. Wala akong pambayad ng ano. Oh, di ba? Illegal piggery. Kumbaga, pag kinasuhan ka, social media, dapat matapang ka, pero matalino, hindi yung sugod ng sugod. Yung iba kita mo. Magdedemanda. Yun, talo ka dun. Di ba? Matalino. Matalino mag-English. Ang tanong, kung tama ba yung mga pinagsasabi? Buti kung nakakabuti. Ano, Virgilita, mami? Tama mami, naman, no? Tama sa pinagsabi kung nakakabuti, di ba? Virgilita, shout out po. Diba? Nawala yung comment section guys. Salit. Ano ba yung kulay ng ilaw mo? Paiba-iba, palitan mo bro. Isang kulay lang gamitin mo. Para kang nasa spaceship. Hindi, para nasa beer house. JP, shoutouts. Para nasa beer house eh. Ilagyan mo lang isang ilaw lang. Huwag tayong ganyan. Feeling entitled. At saka kayo naman mga sponsor, meron din akong masabi sa inyo ba? Ako kasi, kami talaga sa mga sponsor ko, ano yung kilala na ako nila eh. Yung iba, ito lang masabi ko. Huwag tayong huwag nating, kung tayo tumulong, huwag nating hawakan sa liig. Gaya nila ni Papa Edge, sabi nila, hinahawakan ko na raw sa liig. Anong kambag ko sa buhay ni Papa Edge at hawakan ko yung bata sa liig? Kaya mataming humahanga sa kanya dahil bihira na ang lalaki ganyan ugali niya. Kasi swerte mo swerte talaga, walang bisyo. Walang bisyo yan. Talaga? Nga pala. Walang bisyo pala si Papa Eds. Kasi may dati nag-alo sa kanya, magiinom ayaw niya. Ayaw niya. Isa ko muna yan. Isa ko. Sagdi lang na dong. Makita na ako na sa diet. Alam ko sa grabe sa orb. Feeling perfect siya. Ngayon na nga. JP shout out kay Suset de Guzman ng Italy. Ay! Ma'am Suset de Guzman ng Italy. Magandang gabi po. I love you so much and ingat po kayo palagi dyan. Ay, I love you. Putek I love you. Lakas Sabi sa akin, Madam, with your respect, my people of the Philippines. Siya, nalalaman. Aray ko, mami ko na sa akin. People of the Philippines. Yes, nakikita ko yan, Ma'am Cherry. Mga inggit sila. Ano bang kaingitan nyo kay Papa Eds? Simpleng tao man lang yan. Kahit anong ipakain nyo, subukan nyo yung bite yan. Pakainin nyo yan tuyo at saka itlog. Kakain yan. I know Papa is a very humble man. I know he's a very not so sophisticated person.
He's a simple man for me. And nakita naman natin si Papa Eds, di ba? Na talagang, alam ko dati guys, may nagaya sa kanya, sabi niya mag-gym na lang ako. Di ba? Gastos lang yung, yung alak eh. Ganyan yung mga taong di nakuha ang gusto. Bakit ano ba? Gusto nila makuha? Si Papa Eds? Ano ba? Mabihira yun. Gusto niyo ba si Papa Eds? Mabihira. Magbiyan sila. Susit di Chavez ng Italy. Ay, ma'am, Susit Chavez ng Italy. Shout out po. Magandang gabi, ma'am. Isang mapagpalang gabi po. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Aray ko. Di ba kung ano tayo sa Italy? Tingin ng Susan. Pasubscribe mo sa akin yun. Kung sali si Kugaw. Dami mga taga-Italy ah. Yung bising ako. Di ba? Ang daming galit. Iwan ko bakit galit. Oo. Diba? Alam dis kung sino si May Matual Friend S Pangani. Yari pala ito. Sino siya para respetuhin? Yun nga atit sa'yo eh. Yun nga ang problema eh. Kung gusto mong respetuhin, dapat you respect din. Ganun yun. Gusto mo, take lang ng take, tapos wala kang give. Ganun yun. Kung gusto mong respetuhin, dapat kaya mo rin respeto sa kapwa. Tama naman yun. Respect begets respect. Diba? Kaya GP, pag tulong lang. Walang sumbatan kasi hindi naman yan nangihingi. Yun ang nga mahirap, isa rin yan. Isa rin yan. Shout out kay Susit Piga Chavez. Si Edge Viral yan lahat naka-partner niya. Totoo yan. Welcome Miss Agnes Villarba, natulog niya yata si Ana. GP may gusto siya kay Edge, hindi nahiya. Grabe naman. Maghanap ka ng kalibel mo, ma'am. Kaya. May gusto siya kay Papa Eds. Sino nagsabi? Totoo ba yan? May gusto siya kay Papa Eds? Si Edge Viral yan lahat naka-partner niya. Totoo yan. Welcome Miss Agnes Villarba, natulog niya yata si Ana. Totoo ba yan? GP may gusto siya kay Edge, hindi nahiya. Grabe naman. Maghanap ka ng kalibel mo, ma'am. Kaya. Manihira naman. Gusto ka pala kay Papa Edge? Wala na. Tiguan ka na. I don't know kung totoo yan. Kung totoo man yan, kakasuka naman. Di ba, kung meron man, di ba? Kung totoo man yun, Aray ko! Di ba? Bakit naka-hide ka? Saan? Shout out Marie Susan. Marami lalo. Opo. Pambira. Bira. Di ba? Pambira. Hanap ka ng yung tatapat mo eh. Pambira ka naman. Gusto mo pala, tiguang na. Oo. Baka nga minupos ka na eh. Aray ko. Aray ko! Aray ko, no? Aray ko. Mabait kasi si Papa Edge kaya di niya deserve na laitin. Opo, kaya nga ako galit eh. Madilim ka. Sila na ba? Diba? Wala na. Buti pa nga siguro ito si One Piece ay pag sandalan mo ito, may lana pa ito. Aray ko, pag tiguang na. Ang bihira. Huwag tayong siyan. Aray ko. Pag medyo tiguwang na nga daw, wag nang magnasa. Wag nang mangarap, di ba? Magpakabait na lang. Alam mo yun, pag matanda ka na, alam mo guys, dapat nga kung sino pa yung matanda, sila pa yung mahaba yung unawa. Dapat tayo mga matatanda, pag nakita mo yung bata, nagkamali, wag naman yung parang mong gustong durugin. Umingi na nga sorry, umiyak na nga, gusto mo idurugin pa, mali na yon. Dapat tayong matanda ang lubos na umuunawa sa mga bata, di ba, no? Not unless talagang, may gusto ka sa bata. Huwag na, ibigay mo na sa bata, yun. Hindi na pwede. Imagine na din naman mga gamit ni Edge ang gamit nun. Imagine na din naman mga gamit ni Edge ang gamit nun. Pag tiguang na, ikaw kasi Boss Oliver, pag tiguang ka na. Buti pa nga ito siguro si One Piece, pag sandalan mo, may tumutulong pa. Grabe yun, Tiguang na! Mamarji, tiguang na, Carpasi, shout out. Kung sino ka man, magdasal ka na lang po. Di ba? Dapat, pasalamatan pa natin siya dahil sa pagmamagitan ng channel niya ay nakatulong tayo sa iba. Very transparent pa ni Edge. Di ba? Sabi ni Judith. Diba? Agree naman yun, agree ako doon. Imagine, sure ka ba na kay Edge yung gamit nun? Imagine, sure ka ba na kay Edge yung gamit nun? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Bait mo talaga, kuya. Hindi po ako mabait. Hindi ako mabait, may baser pala dyan. Hindi ko alam. Pero mabait yan, ganda ng boses niyan. JP, nagkausap kami niyan, guys, ganda ng boses. Namiss ko nga kasama yan JP, okay si JP, walang masabi dyan. Tiguang na lagi. Sabi kasi ni Imogen, wag daw ipakita ni M ang ginamit ni Edge. Mahalas lang pakitaan dyan. Ma'am Angie, nandito ka ba? Ayan. Paktay ka, One Piece. Si One Piece. Buti pa nga ito si One Piece siguro eh. Ang tingin ko yan, hindi tantanan yan. Di ba? Si One Piece, solid Edge yan Ito. May ano pa. Ba't di mo sinend dito yung sabi mo, isend mo. Diba? Kuya. Kaya wala daw gamit ni Edge ay, po, yung kumaan dyan. Ay, lalabing. Okay lang yan, mag-silent ka sa akin, lalabing. Hindi ka pwedeng umakyat sa live ko eh. Okay lang yan. Ingat ka palagi, lalabing. Saan kayo si Ann? Tulog na? Yung mga ginamit niya kanya TikTok, ay, kaya pala. Dapat magpakita si Papa Edge sa mga gamit, yung mga mamahalin, para tingnan natin. Ay, bibili kami ni Papa Edge ng cord. Pakita namin. Gayahin nyo rin gamitin nyo rin cord. Ford. Ayos yun Ayos yun. Aray ko. Di ang ipagamit ko ni Papa Edge yung sasakyan ko. Tingnan nila kung magaya, may mga sticker ng sasakyan ko eh. Ayos. Di ba? Wala na ilana ko. Wala na nga. Kaya pala kaya, kasi bigay pala ng mga one-sided. Kaya naman pala eh. Ba't may mga kasi may one-sided? Magkasundo-sundo na lang po.
Tama na yan. Oo, magkasundo na lang. Dati magkakasundo tayo, ngayon may one-sided na, di ba? Ano nangyari dapat? EDC. Magkakaisa. Guys, ito po ang edition natin na ito ay tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy. Ginagaya ni M yung mga gamit na ito. Tuloy-tuloy. Sabihin ko sa Papa Eds, next time, huwag kang magbihis. Kung ano yung gamit mo, mga isang buwan, huwag kang magbihis. Ganyan lang. Tingnan natin kung kayanin din nila, hindi magbihis. Isang buwan pa guys, huwag kang maligo. Tingnan natin kung hindi din sila maligo. Gaya pala kayo Pero sa totoo lang, baka isa rin kayo nakasama na mga naninira sa EDC. Ayun ang tanong. Di kaya kasama sila sa mga naninira. Oh. Pwede mangyari kasi dahil binanatan niyo si Papa Eds patalikod eh. Binanatan si Papa S na nakatalikod. Naku, lintik yun Matindi yun. Oh. Yung akala mong panatiko ko, no? Oh. Akalain mo yun? Akaya niyo yun? Sa totoo lang, grabe. Ang pangit. Kasama nga daw sila, Guys, abangan nyo, marami pang parating niya sa akin na magsisend sa akin. Kanina, may nag-message. Tapos, ngayon, yung mukha, sinend sa akin. Nag-send talaga. As in, hindi ko nga lang replyan para hindi siya makatawag sa akin or ano. Marami sila. Alam ni Ma'am Melissa. Kasama ka naman yata doon, Ma'am Melissa. Di ba Manalo? Melissa Manalo. Ay, Ma'am Liwa. Good evening, Ma'am Liwa. Hindi ka patulog, Di ba? May Manalo yun. Sino bang Manalo yun na nagano doon? Posible nga sila yung nagbabayad sa nagpakalat ng mga fake news. Pwede tayong makapag-isip ganun, Ate Chay. Kasi, ganyan sila gumanat Kasi gusto yata nilang paghiwalayan ng EDC. Gusto nila baka daw gusto paghiwalay ng EDC. Abay matindi. Naknapatay. Yung ko lang. Welcome, Miss Liwa Marido, sabi naman. Yung sombrerong gamit ni M, nakatulad nung kay Eds, ang layo ng itsura. Yung kay Eds, yung kay M binili. So, medyo mahaba na to, guys, Alam nyo, totoo lang, medyo kinakabahan ako sa mga nangyayari ngayon. Talagang it turns out talagang may mga galit or gustong sirain si Papa Eds. So anyway guys, please comment down below na masasabi ninyo sa usapin na ito. Kilala nyo sa tingin nyo ba guys? Kilala nyo ang tinutukoy ni JP Alibio? At mukhang hindi lang isang tao to, parang grupo lang Parang yun nakikita ko. Pero sa akin naman guys, lahat naman tayo entitled sa ating mga opinion. Ako naintindihan ko naman kung ayaw nyo kay Papa Eds, ayaw mo kay Beyonce, Naintindihan ko yon. Kasi hindi naman natin na mapipilit sa tao yun na gusto niya yung ibang, alright, ayaw nyo na talaga kay Papa Eds. Wala tayong magagawa. Pero ang hinihiling ko lang, siguro kung ayaw nyo na kay Papa Eds, huwag nyo siyang siraan. I-respect natin si Papa Eds. Kasi sa kabilang banda, in a way, nakatulong ng mabuti si Papa Eds. Tama yung sinasabi ng ibang viewers. Tingnan lang natin yung mabuting ginawa ni Papa Eds. Kung sa tingin natin, matindig sinabi ni Papa Eds, talagang malaking kasalanan. Pero hindi nyo ba magawang patawarin? Na mas nakikita nyo yung maling ginawa ng tao kaysa dun sa marami niyang ginawang pagtulong. Diba? Sana doon tayo mag-focus. Kasi tao naman, kahit naman po ako, nagkakamali naman po ako. And yun lang po yung panawagan ko sa mga galit kay Papa S. Pero nasa inyo po yun. Ang hinihiling ko lang naman po, hiling ko lang to, suggestion ko lang po sa inyo. Sana, kung ayaw nyo kay Papa S, irespeto nyo na lang po. At huwag nyo na pong ituloy kung meron kayong mga planong paninira kay Papa S, itigil po natin. Hindi po yan maganda. So anyway guys, please comment down below ano masabi nyo sa ating reaction video. Ito po ang paborito nyo reactor. Nag-iisang baliw pero nakakaliw. Nag-iisang Marzak TV 2.0 and to God be the glory. Paalam po. Bye-bye. Reporter ng bayan.